Nangangako naman ako na parang bigyan lang natin sila ng bonding mag-ina. After nun, bago kumagat ang dilim or bago maghapon, ibabalik ko sila rito. Total maaga pa naman. Oo. Payag naman na po si tatay. Pero sa akin, kung maari lang mo, ayaw ko talaga. May bagyo eh. Pero sa akin, ayaw ko. Pero kayo ayaw niyo. Ayaw ko kasi baka mapahamak sila dyan eh. Sana lola. Naririnig ko doon sa nagpunta kayo doon. Kung ano-anong sinasabi niya, wala namang katotohanan yun eh. Ako pang may kasalanan na nag-aalaga yung mga bata, sir. Oh. Magmula nung maliliit yan, wala pang alam-alam, 3 araw lang kami nang nagpapadidi sa kanila. So, mga gatas, ang dami-daming nagasto. Ngayon yung nanay niya ito, hindi man lang magsalita ng maayos, wala naman may tutulong sa amin. Tapos Nangangako naman ako na parang bigyan lang natin sila ng bonding mag-ina. After nun, bago kumagat ang dilim or bago maghapon, ibabalik ko sila rito. Total maaga pa naman. Oo. So, pwede namin silang dalhin. Kayo dati mga pagkwan. Yes po. Mas bata yung mga kwan dyan eh. Opo. Okay, Ate Maricel, sama natin sila. Opo. Pakainin natin sila kung anong gusto nila. Opo. Kausapin mo yung mga anak mo. Sama. Ay, Lola, magandang hapon. Ay, morning. may bagyo paano eh. Hindi po, wala pa naman. Bukas pa ang dating bagyo. Malakas daw ko yun. Ah? Malakas. Opo, wala pa naman po. Bago magbagyo, ibabalik namin sila rito. Ewan ko sa kanila. Tanong mo sa kanila. Gusto niya. Payag naman na po si tatay. Pero sa akin, kung maari lang mo, ayaw ko talaga. May bagyo eh. Wala pa hong bagyo, Nay. Ang lakas-lakas daw sir. Oh. Ah? Malakas daw sir. Saan? Yung sinasabi yan sa TV. Oh, pero wag po kayo mag-alala, Nay, kasi kung sakali, dyan lang naman. Parang magbanding lang. Kung hindi sila makauwi sir, Sagot ko po. ay hindi pwede rin. Hindi sila pupunla. Oo. Kasi bagyo eh. Hindi. Kaya nga po Ako naman kasi may sakit ito. Mamaya-maya, doon sa nagkasakit, ay anong mangyayari. Kaya nga po na... Galing lang sa yan, doktor. Lola, kaya nga po nagpapaalam ako kay tatay kasi kanina nag-uusap sila. Ay parang gusto rin nilang magbanding mag-iina. Pero gaya ng sinabi ko kanina, wala naman pong balak si Ate Maricel na kunin yung mga anak niya. Sabi niya kasi paubaya lang daw niya rito hanggang lumaki sila. Ewan ko lang sa kanila silang mag-desisyon kung gusto nila. Pero sa akin, kung maaari may bagyo kasi sir. Anong mangyari sa kanila? Kasi Lola, ang sinasabi ko nga po, magbanding lang, dyan lang sa labas, kain lang sila sa Jollibee or McDo, yun lang po. Bago lumakas yung bagyo, nandito na, ibabalik na po namin. Ewan ko lang sa kanila. Sila ang mag-desisyon. Pero sa akin, ayaw ko. Pero kayo ayaw niyo. Ayaw ko kasi baka mapahamak sila dyan eh. Kasi Malakas ang bagyo daw eh. Nadadaan lang yung kwan dito sa barangay na nasa China na po yung bagyo. hindi sila. Magsipti kami daw sila dahil Opo. malakas ng bagyo. Yes. Pero kung anong mangyari sa kanila na sir, Sagot ko po. ayaw ko lang sa'yo. Bahala ka. Opo. Hindi, Lola, pasensya na po. Kaya nga tinatanong ko kay tatay kung papayag para sa kanila mag-ina. Pero kung hindi kayo papayag, yun na po yun. Kasi kahit tanong sabihin nyo sa mga bata na aywan ko sa kanila, pero naririnig nila at this moment na sa inyo mismo nagsasabi na hindi ako papayag, syempre sa inyo maniniwala yung mga bata dahil kayo po ang kasama niya. Bahala sila. Kaya nga po nagtanong kami. Di ba? Hindi na po kami magpupumilit, Lola. Kung ayaw nyo po, bahala na po si Ate Maricel pagdating ng pao. Bahala na po yung mga bata. No? Kaya, basta kami lang po ay ang... At saka ito sir, inaalagaan namin kung minsan kagaya ng mother niya. Bakit po? May ano rin, may santi-santing niya. Ano yan, Lola? Para maging maayos. Huwag na... Kawawa yan kung saan-saan nagtatakbo eh. Opo. Naalagaan namin. Eh kung mangyari yan, tumatakbo, tatalon din sa dagat. Wala nang mangyayari. Pero ngayong itong time na to na nandito kami't kasama ang mother, hindi naman po namin siguro papayagan or hahayaan na mapahamak. Kami nga dito, mamaya-maya, naalagaan namin, mamaya nagtatakbo na kung saan-saan na. Ay kagaya ng ganyan. Pero Lola, sa sitwasyon ng bata, dapat hindi natin ipaparinig, ipapakita yung treat natin or isip natin para hindi lumaki yung problema. Maganda naman ang pag-alaga namin sa kanila. Ewan ko lang kung paano nangyari sa kanya eh. Kagaya ng ganyan. Lola, sana
Gaya ng sinabi ko dati, kung ano man ang pinagdadaanan ni Ate Maricel, sana wag nating sisihin kung sino man dahil hindi rin nila ginusto yan. Kung pagmamahal sa apo sana, mahalin na lang natin yung mga apo. Eh, yung pagmamahal, sir, magmula nung maliit hanggang malaki, talagang inaalagaan namin. Yes po. Oh, ito, talagang wala. Hindi. Sige, Lola. Kasi nga po, Lola, may pinagdadaanan po siya. Kaya hindi niya magawa yun. Ano na lang, Lola, total tayo po yung nakaunawa. Sabi nga ni God, unawain na lang natin. Lahat nakaunawa, lahat naintindihan namin kanya. Ngayon ko lang sa kanya, ba't lumayas dito sa bahay? Lola, Hindi rin gaya po ng aking sinabi, nung time na lumayas, may pinagdadaanan po siya. Kasi kung wala pong pinagdadaanan yan, hindi niya gugustuhin matulog sa tabing kalsada. Pero ngayon, Lola, tignan niyo po, ang laki na ng pinagbago. Ayaw niya ng lumabas, gusto niya sa bahay. Ang isip niya po is maghanap buhay, magnegosyo. Katunayan nga po, bago kami pumunta rito, iniisip niya yung mga anak niya kumusta na kaya yung mga anak ko, may bigas kaya silang pangsaing. Yun na iniisip niya. Muntik na wala nang kakainin. Yes po, dahil nga po sa ano. At saka kung sinasabi yung inalagaan, sorry to say, wala namang ibang mag-aalaga kundi kayo talaga kay tatay dahil kayo ang lola. Ay, apo, ang hirap namin yung pinalakihan, sir. Magmula nung bata na mga tatlong araw pa lang yan. Wala na naman yan. Pumunta na naman doon. Dahil po may pinagdadaanan siya. Ito lang sa kanya kung pinagdadaanan niya. So, ibig sabihin, Nay, sa nakita mo ilang taon nandyan pakalat-kalat si Ate Maricel, hindi ka pa rin kumbinsido na may problema siya or may pinagdadaanan siya? Paano yung nanay niya kasi konsentidor nandito na nga kung ano-ano pang sinasabi niya. Ayun. Naririnig ko naman yung mga sinasabi niya doon, sir. Wala namang katotohanan yung mga sinasabi niya. Na yung anak ko, sabi niya, sabista, martikiro, kung ano-anong ginagawa. Wala naman yun. Yung ganda-ganda niya, nagtatanim kung ano-anong sinasabi niya. So, ibig sabihin, Nay, sa mga panahong ito, nagkakausap pa kayo ng nanay ni Ate Maricel? Hindi naman pumupunta dito. Sana, Lola. Naririnig ko doon sa nagpunta kayo doon. Kung ano-anong sinasabi niya, wala namang katotohanan yun Ako pang may kasalanan na nag-aalaga yung mga bata, sir. Oh. Magmula nung maliliit yan, wala pang alam-alam, 3 araw lang kami nang nagpapadidi sa kanila. So, mga gatas, ang dami-daming nagasto. Ngayon yung nanay niya ito, hindi man lang magsalita ng maayos, wala naman may tutulong sa amin. Tapos, daldal ng daldal. Sabi niya, kukunin daw itong mga bata. Nasa kanila kung gusto nila. Kami, wala kami Kung gusto nilang pumunta lang. Ganun. So pag kukunin ni Ate Maricel yung mga bata, okay lang po sa inyo? Okay lang sa akin. Kung Okay. sa kanila. So pwede namin silang dalhin ngayon para mapasyal? Okay lang sa kanila. Ang kausapin ninyo? Hindi, si tatay pumayag naman po Ang sinasabi kasi ni tatay, kung payag yung mga bata. Di ba? Ganon din ang sabi nyo. Pero naririnig ng mga bata na galing sa inyo na kung ako, ayaw ko. Gaya ng aking Ano naman, sir, may bagyo. Kung halimbawa may bagyo malakas, ano ang mangyayari sa kanila? Nay, Ito naman, baka tumalun pa sa dagat. Hindi, Nay, hindi naman po malulubin ng Panginoon na ganun kasi gaya ng sinabi ko, ang intention lang sana namin pag-banding dyan lang sa labasan, may Jollibee or McDo. Yung bagyo, alam naman natin, lahat ng tao nakakaramdam, may sasakyan naman po. Pero hindi ko na po ipipilit, Nay, kasi kung ayaw nyo, wala pong problema. Hindi na namin ipipilit yan. Ang masasabi ko lang na sana, para na lang po sa mga apo ninyo, yung galit sa puso natin, pahupain na natin. Para na lang sa mga apo, kung talagang mahal natin itong mga apo natin. Kung maaari lang sana, sir,
yung nanay niya ito, tumigil sa kadadaldal dahil mga sinasabi niya walang katotohanan. Ano bang sinabi niya? Anong sinabi niya doon? Nakikita na naman sa cellphone na sinasabi niya, kung ano, ang daming sinasabi. Kagaya na naman nung pumunta doon sa inyo, wala kayo. Pag umalis kayo yata. Opo. O kasi nagpupunta doon, Lola. Ang nachichempo na wala ako. Pumapasya, pinapasya. Napanood namin, anong sinasabi. Anong sagot mo doon, Lola? Iwan ko lang sa kanya. Harapan sana kung tama yung mga sinasabi niya o hindi. Ayoko yung ganun. Gusto mong Na itutulong tapos daldal pa ng daldal. So ibig mong sabihin, Lola, gusto mong makaharap yung nanay ni Ate Maricel. Magharapan kami kung ano mga sinasabi niya. Sabi niya yung anak ko sadista. Sabi niya yung bulangiro. Kung ano-anong sinasabi. Wala naman. Andiyan kawawa dyan na nagtatanim. Tapos kung ano-anong sinasabi. Yun ang mahirap sa kanya eh. Katotohanan lang sanang sinasabi. Opo. Yung sinungaling. Iwan ko lang kung ako kaharap ko yun. Iwan ko lang. Mga sinasabi ng mga tao. Yung mga tao dito alam na. Pero pa yung ibang tao na buong mundo napapanood na kami masama, siya man hindi. Kayo sir, anong mangyayari sa inyo? Anong sinasabi niya? Sige, Lola. Kakausapin ko yung nanay ni Ate Pumunta Maricel. dito yung tatay niya. 3 buwan ay nalagaan namin dito. Ayaw niyang umuwi. Nung bang pandemic, Opo. nandito siya ilang buwan. Oh. Sabi niya, kung maaari lang sana, sabi niya, ito sinasasabihin ko talaga, pero namatay na, no? Opo. Kung maaari lang, dahil hiyang-hiya na niya sa kanyang mga ginagawa niya. Patayin na lang, ganun. Patayin niya. Sabi yung tatay niya, anong sinasabi yung nanay niya? Kalukuhan lang ang sinasabi, inalagaan namin yung tatay niya dito. Sabi niya, dinagay mi daw doon sa bahay ng kambing. Wala namang kambing na ano, ba't sinasabi niya, sa bahay, dito natutulog yung tatay niya. Kasama yung mga apo niya. Yung sinasabi niya, hiwalay daw siya. Yung sinasabi, kasi lang sinungaling. Sige, Lola. Pagdating sa ganyan, pasensya na po kayo. Hindi ko kasi alam ang ano. Alagang-alaga namin yun. Hanggang sa mga sakit niya, kung ano-ano yun, inaalagaan namin. Ano po sa barangay. Ginagamot namin. Tapos sinasabi yung asawa niya, buhay pa hiwalay na sila eh. Hindi naman sila nagsama. Itinaboy yung tatay niya. Mabuti pa dito, inalagaan namin ng gusto. Kasi yung tatay ni Ate Maricel. Pumunta dito. Ilang beses na pumunta dito, inaalagaan namin. Ilang buwan dito, maglano ng mga gimmick, hindi makauwi doon. Dito siya nakatira. Nagsasabi yung nanay niya ito, kami ang masama. Ayun, sinasabi niya kasi pag magsabi, totoo lang, huwag siyang magpunta na kung ano-anong sinasabi, sir. Sige. Lola, dahil napapanood mo yung sinasabi ng nanay ni Ate Maricel, I'm sure mapapanood din niya po ito. Kung sakali mapanood niya, sige po, kunwari nandyan po yung balae mo, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Sige po, Lola, para mailabas mo yung gusto mong sabihin. Magsalita lang siya, totoo, hindi yung ganyang sinasabi niya, kung ano sa kanya yung anak ko eh. Ako naman, anak ko yan, ayaw ko yung pinapagalitan. Ito, hindi ko pinapagalitan. Talagang gusto ng mga pag-ano namin sa kanya. Siya ang sabihin, kusang umalis. Opo. Yes po, Lola. Sa sitwasyon ni Ate Maricel, unawain na lang po natin dahil sa kanyang pinagdadaanan. At ngayon, unti-unti na siyang gumagaling. Suportahan natin para mas lalong gumaling para sa anak niya. Kung gusto niyang tumira dito, tumira lang kung gusto niya. Kung ayaw niya. Kasi yung nanay niya, sabi niya, doon daw titira. Opo. Mag-ano daw ng mga negosyo nila. Kukunin yung mga apo niya, doon daw mag-aral. So yung mga batang magsabi kung gusto nila, sir. Ganoon. Si Lola, kalma lang tayo. Baka high blood si Lola, ha? Hindi naman. Sige po. Magsalita sana. Yung talagang totoo. Huwag Yes po. magsinungaling. Yes po, Lola. Kung lang magsalita, ayaw ko yung ganon. Kung gusto niya, harap-harapan.
Ayaw ko yung mga sinungaling eh. Yes po, Lola. Pasensya na kasi nung nagpunta doon, wala ako, no? Oo. Ang hirap talaga yung mga sa ganyang taong sinungaling. Gusto ko pag magsalita, tama. Hindi ganun na kung ano-anong sinasabi. Hindi ano, pag alimbawa no, hindi na ano, mabuti na ito. Alam niyang sinasabi ko, alam niyang sinasabi ng nanay niya. Ito ayaw daw dito, sabi niya doon. Oh. Pag pumunta naman dito, gusto, ay anong mangyayari? Naririnig ko doon daw siya. Di ba Ning, sabi niya, dito ka titira? Ganon, ang sinasabi. Oo, gusto ko, kung nanamot dato eh. Si Maricel, okay ka lang? Opo. Hindi ka nag-bless kay nanay. Bless ka kay nanay para maging okay na kayo. No? Hindi ko naman pinapagalitan ito. Opo. Ang bait ko sa kanya. Bless kay nanay. Ka dito. Yun. Tayo. Mabuti ka na talaga. Mabuti ka na, no? Wala nang mangyayari sa'yo. Opo. Ang lalaki na yung mga anak nyo. Yung anak mo naman lalaki, andun, nagtatrabaho. Ang sabihan mo yung nanay niya, nanay mo, pag magsalita, totoo, huwag siyang magsinungaling, huwag magpundar kung ano-ano. Hindi ka naman binabawat dito, hindi ka naman pinapagalitan. Ang ganda-ganda naman sa'yo, para kang prinsesa dito. Iniiwanan ka dito dahil nagtitinda ako. Pagdating namin dito, nandito, mamaya, wala ka na naman. O ngayon, anong gagawin kung mabuti ka na? Anong gagawin mo? Sagot. Magnegosyo ako na doon sa amin. Sa inyo. Opo. Doon ka magnegosyo. Kausapin mo lang si nanay. Bahala ka, gawin ang gusto mo. Kung ayaw mo dito, sabihin mo lang kung ayaw mo. Kung gusto mo, dito ka. Ganun lang yan. Dahil nandito yung mga anak mo. Yung anak mo naman, kung gusto nila doon, kunin mo. Kung ayaw nila, huwag pilitin. Anong masasabi mo? Sagutin mo ako. Nay. Anong Nay kung gusto nila doon. Pero huwag kang paaktaran doon sa nanay mo. Kasi yung nanay mo kasi sinungaling siya eh. Anong masasabi mo kung ano-anong sinasabi niya? Ayaw ko yung ganun, magpundar ng mga salita. Ayaw ko yung ganun, yung gusto pag magsalita. Totoo, ayaw ko yung huwag magpundar-pundar kung anong mga sinasabi. Eh, yung asawa mo, nakikita mo ba na sadista siya? Ba't sinasabi yung nanay mo na sadista yung anak ko? Bulangiro, hindi naman nagbubulang. Diyan lang nagpaparmed, nagtatanim. Kung lasing na, talagang naglalasing. Ano yung bulangira, nay? Ay, nay. Yung sabong. Ah, sabong. Nagsasabong yung anak nyo. Nagsasabong. Sadista, anong klaseng sadista na sinasabi niya? Hindi ko naman maintindihan. Pero sa akin yan, ayaw ko, masama yung sinasabi niyang ganon. Opo. Bulangiro, sabi niya, hindi naman nagbubulang, hindi naman nagsasabong. Nandiyan lang nagpapartner. Sige nay, salamat po sa ano nyo, pasensya na po kayo, no? Kami po, si Daddy Frankie and team, ang ano lang namin maging ma-okay. Yun po, salamat. Pero sabihin sa kanya, huwag siyang magsalita yung tutulang sa sabihin niya. Ayaw yung magpunta kung ano yung sinasabi sa anak ko. Dahil anak ko yun. Opo. Masakit naman ang kalubang ko. Pati pag ano na noon, dahil dati siya, pinaaral ko sa Dagupan. Marine engineering ang kinuha niya. Yung anak nyo po? Oo. Opo. Marine engineering ang kinuha niya. Tapos nung naka-abroad, ganun, mamaya-maya nato, hindi niya na ano dahil siya, abroad siya. Ano, mabuti nga nakuha ito. Yung ibang tao na buti naawa yung anak ko sa kanya. Sige nay, ang masasabi ko lang po, ipag-pray na lang natin yung mga ganyan, no? Suportahan na lang sana natin si Ate Maricel para sa kanyang paggaling. Kasi pag tuluyan ng gumaling talaga, eh wala ring ibang pupuntahan niya kundi sa mga anak. Pagmamahal na lang isipin natin sa mga anak ni Ate Maricel, no? Wala kung anong gagawin Opo. ako, magnegosyo doon. Iwan ko lang itong mga anak niya doon kung gusto rin sila dahil nag-aaral pa sila. Opo. Grade 11 Kumusta naman po pag-aaral ng mga bata? Grade 11 na ho. Grade 11. Ito naman, nung grade 4, tumigil na. So hanggang ngayon di na po nag-aaral? Ay nagpasok-pasok naman doon. Nandun naman umuupo pero hindi naman nagsusulat. Anong gagawin namin yung ganyan, sir? Parang ganyan na rin yan, oh. Kawawa naman yung bata na yun, sir. Ano pangalan mo, be? Ha?
Pangalan mo? Sagot ko na. Ano pangalan mo? Mirasol. Mirasol. Nagsaw ka. Hindi siya nakapagsalita? Nagsasalita sir. Kanya lang Madalang. Sagot ka, Marasal. Mirasol, Oo. ilang taon ka na? Marasal Ha? daw. Happy ka ba? Nandyan ang mama mo? Oh, very good. Ha? Ang sao pa. Masaya ikaw? Ha? Sagot na, Marasal. Kapit na Happy? Nagbubunga naman yung bunga mo. Hindi ka naman pumasagot. Wawa naman. Napa-check up na ba ito, Nay? Kahit isang beses, wala. Napatik up yun pero yung sinabi nila. Kasi nung nagligra yan, bagong magligra sir, sinabi yan siya. Opo. Huwag siyang mag ano ng mga suka, mga santol, mga ang daming santol dito, ang daming mangga. Kung anong kinakain. Ayun, natigil yung pagligra niya. So mula noon hanggang ngayon, walang regla. Naglilikra na ngayon. Pero noon, naku, dito lang nakatago yan. Andito lang nakaupo. Ayaw lumabas. Pero ngayon, lumalabas naman. Lumalabas na dahil, ano, Sige. pumunta naman sa pag-aaral. Nakaupo lang doon. Mamaya-maya ka mo, aywan ko lang sa mamaya ka. Opo. Si Bunso naman. Ano pangalan ni Bunso? Ha? Mian. Kumusta na pag-aaral ni Mian? Okay lang. Ate Mian, ngayon, nakita mo yung mama mo na magaling na siya. Ano yung nararamdaman mo? Parang okay lang po. Okay naman. Happy ka ba para kay mama? Opo. Okay, very good. Magninegosyo na raw yung mama mo doon sa lola nyo. Pupunta ka ba doon sa mama mo? Samahan mo ba siya? Hindi ko lang alam kay papa ko. Hindi mo alam kay papa. Okay. Ano't ano man, basta ipagpatuloy nyo lang yung pag-aaral nyo, ha? Opo. Sa ngayon, kumbaga, focus kayo sa pag-aaral. Ano't ano man ang di pagkakaunawaan ng nanay at mama nyo, ano't ano man ang hindi pagkakaunawaan ng lola nyo doon at lola nyo rito, sana walang magbago. Respeto nyo yung nanay nyo, tatay nyo, bigay nyo pa rin yung tama para sa lola nyo at lola nyo rito, ha? Opo. Oh. Maintindihan nyo rin yan pagdating ng araw na nasa hustong edad na kayo. Ngayon, mga bata pa kayo, so, unawain ang lahat, no? Opo. Sana hindi maapektuhan yung mga pag-aaral nyo. Huwag kayong magpa-apekto. Di ba, ate? Huwag kayong... Lapit ka dito, ate. Anong mangyari, maski ganyan yung nanay niya, wag silang intindi yung mga sinasabi ng tao. Opo, huwag kayong magpapa-apekto, ha? Huwag kayong magpapa-apekto. Focus lang kayo sa pag-aaral nyo. Hanggat nandyan ang tatay nyo, lola nyo, na iniraraos nilang pag-aaral nyo, tuloy lang sa pag-aaral dahil kayo mismo gagawa ng kapalaran nyo, no? Opo. Support lang yung mga magulang natin sa atin, pero kayo pa rin gagawa. Ngayon, kung ang plan mo'y maganda, gagawin mo'y mabuti, ang labas ay maganda rin. Okay? Sige. So, Nay, Yung mga sinasabi nila kasi yung sa bata, Opo. ganito yung nanay, yung pura po yung nanay. Ito, yan, naririnig nila sila at saka kitang-kita yung mga sinasabi ng mga tao. Sabi ko naman sila, hindi naman dinadala yung ganun. Opo. Hayaan nyo sila, basta mag-aral kayong mabuti. Pag naka-aral kayo, katapos kayo, pakita nyo sa kanya na hindi kagaya ng mama nila, ganun. Pero ngayon, mabait na yan, magaling na, ano pang sasabihin yung mga tao. kaya nga po. Ayun na. Kaya nga yun yung sinabi ko na nasuportahan na lang natin sila para sa mga apo, no? Para sa mga anak na lang. Okay? Kawawa itong mga bata kung ano-ano mga sinasabi Yes nila, po. apektado sa pag-aaral. Sabi ko naman sa kanila, huwag yung intindihin, basta mag-aral kayo ng mag-aral. Ipakita nyo sa kanila, pag tapos na kayo, na hindi yung ganun mga sinasabi nila, pintas sila ng pintas, ganun. Okay. Kawawa itong mga tao, itong mga bata. Sige. Kausapin ko lang si tatay, Nay.